Guys, what's up? Once again, it's me, Joshua Wilson. So for today's video guys, kakarating ko lang, pagpasensya nyo na aking itsura. Kasi guys, kakarating ko lang galing akong sentro, namili ako ng mga stocks. Kasi every once a week lang ako nag-grocery kasi wala tayong masakyan na service. Kaya ito muna, nakapamili na ako ng mga stocks. Ayan, kanti lang yan. Mga good for 1 week kasi nga every Saturday lang tayo nakakapag-grocery. And then sulitin na natin, 'di ba? So dahil diyan, ayan, so magdi-display tayo ng ating mga paninda. And then mamaya may chika ako sa inyo, guys. So kunin ko na yung resibo and then ayan. Hanap ako dito. Medyo madilim lang. Ito na resibo. Ayan, so may resibo na tayo. Ayan, syempre maliit lang ang resibo. And then, another resibo na mahaba. So, ayan. Ayan, so magana tayo. Yes! Nagula ko Yama. Yama. So, may customer, guys. So, yun, guys. May bumili kasi kanina. So, pagpasensyahan nyo na kasi ang itim-itim ko. Ay, wait lang. So, yun. So, okay na. So, medyo malabo kasi ang aking cam. Then, mag-open tayo ng ating mga stocks. So, ito, nabili ko siya. So, ayan. Wait lang. Meron akong pang patches. Ayan, meron akong pang pricing. So, ang benta ko sa isang ganito ay 10 pesos. Ayan. 10 pesos. Ayan. Meron tayong 10 pesos. So, okay na. Wala tayong mapaglag dyan. So, dyan muna natin ilalagay yung miswa. Then, meron tayong Yakult. So, may alak tayo. Yozzy. Nakabilang tayo ng Yakult. Ayan. 1, 2, 10, 20, 30, 40. Ayan. 13 pesos ang Yakult natin. Ayan. Chika ako sa inyo, guys. Aware naman kayo, guys, sa mga pinagdaan natin last month na hindi naging maganda yung aking paninimula sa grocery, sa sari-sari store kasi nga yung sinangla sa akin na bahay ay hindi ganoon kaganda yung location. Maganda yung location. The only problem is limited lang, ay kakaunti lang kasi yung mga bahay doon. And then marami kami tindahan. So before naman kaya ako kinuha yun kasi nga ina-afteran ko ay yung ilog, then marami dong turista na pumupunta. And sa kasamaan palad nga, unlike before, na kakaunti lang nagtitinda, ngayon, sobrang dami na nagtitinda and hindi pumatok yung tindahan ko doon. So, naisip ko, mag-rent ako ng tindahan. Kaso, naghanap naman ako, wala lang talaga ako nakita. And then, hanggang sa nagpagawa na lang ako ng tindahan. And so far dito sa barangay, guys, kilala naman ako dito kasi nga nandito yung una kong tindahan last year. So hindi nga lang nagkaayos, hindi dahil sa mga paninda. So nagkaroon lang kami ng mga hindi pagkakaunawaan sa bahay. Then hanggang sa yung situation ay hindi ko na control, and the only option I have lang that time is to give up. Yun lang yung naisip kong solution sa problema. Kasi wala na akong solution to give up. Marami na wala, nasa 137,000 ang hindi bumalik sa akin last year. And then so far naman, hindi na ako nakamove on doon. Kasi sabihin na, hayaan mo na yan, ganyan mo na yan. Sinasabi ng partner ko, hayaan mo na yan, ganyan lang yan. So, yun kasi talaga, guys, pinaghirapan ko talaga, as in lahat yun pinaghirapan ko, dugot pawis ko talaga yun. Sobrang daming paghihirap na ginawa ko doon, tapos wala din nangyari, kaya sobrang sama talaga ng loob ko. And then ngayon, guys, dahil since ako na may take over sa lahat nito, and then ito na. So nagbabalik ang Joshua Wilson. So ngayon, kahapon, may sad story ako, guys. Kahapon pinuntahan ako nung
isa sa mga katabi kong tindahan, and then sinabi nga sinitan nila ako kung bakit daw ang baba ng bigay ko sa bilog kasi ang bigay ko lang ay 65 and 60 sa Red Horse. So hindi ko naman kasi alam kung magkano yung bentahan nila. So basta sa akin, nagpapatong lang ako ng 20%, okay na ako doon. Kasi nga syempre, ang patong lang taga natin ay 10 to 20% lang. Hindi tayo tumataas ng 20% hanggang 20% lang talaga hanggang sa alcohol. At least kasi nga niniwala ako doon sa kasabihan ng mga Chinese na kailangan maliit ka lang magpatong at least basta tuloy-tuloy yung ikot niya. Tuloy-tuloy yung ikot niya compared dun sa malaki ka magpatong na makita ka nga pero hindi naman siya gano'n bilis yung ikot. Kaya dun pa rin tayo sa kasabihan nga ng mga Chinese na 'di bale na maliit ang kita basta iikot yung tuloy-tuloy yung pag-ikot niya. Dun ako naniniwala, guys. Kasi since traditional business 'to, kaya dun ako naniniwala sa mga gano'ng kasabihan. Ayun nga, sinugod ako na bakit daw gano'n yung paninda ko, ay may permit naman daw sila. So, may permit naman din ako guys, last year, may permit naman ako and then, yun nga lang, hindi, yung, di ba nag-stop ako magtinda, hindi ko lang siya na-stop. Dapat ay so, magpe-penalty ako nun. Tapos ngayon ay, gamit pa rin naman ang gamit ko. So, may penalty nga lang ako. So, yun nga, pinuntahan ako dito nung isa sa mga may-ari ng tindahan. Dapat daw i-level ko yung presyo ng paninda ko sa paninda nila. So, dahil daw sila may permit. Sabi ko naman, may permit din naman ako. Yun nga lang, hindi naka-renew. And by January, kasi di ba syempre, ano na ngayon, October, November, December, 3 months na lang, useless na ang pag-renew ko ng kontrata, di ba? Ay, ng permit. Useless na kung mag-renew rin ako by January. So, by January, mag-renew ako ng January, syempre may mga penalties. So yun guys, nasa na nga ako. So may dumating na customer, saka may dumating na ahente na supplier ng mga gulay. So bumili lang ulit ako. So yun nga, back to the topic, diba sinugod nga ako dito ng isa sa mga matindahan. Ang sabi niya sa akin, kailangan daw ibalik ko yung mga paninda niya sa paninda niya. Kasi siya may nagbabayad ng permit, 7,000 na daw kasi ang permit niya. Ang sabi ko naman, may permit din naman ako. And 6,000 nga din. 6,000 nung nagsimula ako, 6,000 na yung permit ko. Pero, hindi nga lang na-renew. Yan yung nasabi ko. Sabi ko, kasi 3 months na lang ay magpe-permit na naman ako by January. So, lahat ng penalties ko, babayaran ko, walang problema sa akin. Kahit magkano pa yan, babayaran ko. Kasi hindi ko naman na rin, hindi naman ako tindahan. Pero tuloy-tuloy pa rin siya kasi nga, hindi ko siya na-declare na nag-stop ako. So dahil hindi ko na-declare, ang sabi ko, sabi ko sa kanya, kahit na magkano pa penalty niyan, business is business, kailangan ko ng permit, kahit kung mayroong penalty man, babayaran ko lahat. Ayun, sabi niya sa akin, okay, sabi niya sa akin, diba, sige, di ba, may pera ka naman. So, yun ang sabi niya sa akin, tapos umalis na siya. Totoo naman kasi guys, di ba, usapang business. Kung magbi-business tayo, doon na tayo sa legal. Meron tayong permit, lahat may permit, Yossi, Alak, lahat tayo may permit. Mas gusto natin na may permit na legal yung business natin para wala tayong maging problema. And syempre guys, hindi rin ako nagtataas talaga ng presyo kasi ako mismo naaawa ako sa mga tao na sobrang mamahal ng bilihin. Tapos ang taas mo pang magpresyo, nakakaawa talaga sila. Hindi naman sila, pero mo kung titingnan mo yung hanap buhay nila, ano lang naman, tapos yung pamilya na titingnan mo, karamihan mahihirap. Kaya sapat na sa akin ng 10 to 20% na patong ko para nakakatulong na rin ako sa kanila na hindi sobrang taas ng patong mo. Like, isang item papatungan man ng 5 pesos or more than. O, di ba? 5 pesos malaking bagay para sa kanila. Kaya hindi rin ako nagtataas talaga. Kaya mas naniniwala ako sa kasabihan ng mga Chinese na, di bali nang maliit yan, basta tuloy-tuloy ang pasok, okay yan. Ganun ako, guys. And syempre, more on manpower, sarili ko naman, kaya maliit lang naman ang expenses ko kasi mag-isa lang naman ako. Kaya yun, so nakaka-recover na ako, katapaano, mag 2 weeks na akong open, so katapaano sa Sunday 2 weeks na akong open, so katapaano nag-umpisa na ako mag-recover, sana magtuloy-tuloy, and thank you sa lahat ng mga suki ko, sa mga suki ng RM Store, thank you very much sa patuloy na pagsuporta. Kaya nakakasiguro kayo guys na
na ano man ang bilhin nyo dito sa aking tindahan ay kung ano yung binayaran nyo, mas makukuha niyo siyang maayos. Kung may mga problema man, like kung syempre hindi rin tayo naiwasan na like sa mga chichirya, ay sa mga chicharon, may nabibili na medyo sasabihin nilang medyo makunat na. And then kung kapag o kaya sa red egg na may nakuha nyo na hindi maganda, bulok, dalhin nyo lang sa akin, papalitan ko, walang explanation. Basta dalhin nyo lang sa akin, magpapalit ako guys. Kasi nga, naniniwala ako na karapatan ng customer na kung ano yung binili niya, bibili siya ng maayos, binayaran niya, kailangan makuha niya yun ng maayos din. Walang anong salita, magpapalit ako guys. Ganun ko kapapahalagahan yung mga customer ko guys. Ganun ko kayo papahalagahan. Kaya sa mga sukit, loyal ng RM Store, guys, makasigurado kayo na anong bilhin nyo ay siguradong panado, quality yung mga product na bibili nyo sa akin. Kung meron mang nakakalusot, balik nyo lang sa akin, sabihin nyo lang, papalitan natin guys. Walang sabi-sabi, papalitan natin yan. So, yan lang guys. So, mag-ano na ako, magre-refriging na ako. Hindi na ako mag-video mamaya. So, magre-refriging na ako ng mga nabili ko. Hindi na ako mag-video kasi sobrang tagal nito guys. Sobrang tagal. Abutin ako ng oras. So, yun lang. That's for today's video. Bye!